Nasuspend ang operation ng PNR dito sa Metro Manila. Nag-start yan noong March 2024 at maglalast ito ng 5 years para mag-give way dito sa North-South Commuter Railway Project. Elevated na yung daanan ng train. Dito sa Maypaco, Manila, marami na rin mga barong-barong ang natanggal, mga obstruction dito sa rails ng PNR at nagsisimula na rin sila pagbutas at pagbakod. Makikita mo rin itong Sapari Building. Ito yung mga sariling pabahay sa Riles, isang public housing project sa Manila. Ito ay idinisenyo para sa mga pamilyang dating nakatira sa gilid ng Riles ng train. So more than 20 years na to ang nakalipas at malakondem na yung mga bahay dahil sa katagalan ng mga maintenance. Ang North-South Commuter Railway Project dito sa area ng Paco, Manila. Dito na tayo sa Quirino Avenue. So ito kabayan, makikita mo mayroong mga pabahay dito. Ito na yung itinayo pa nung panahon ni former President Fidel Ramos. So ngayon, na-update natin itong NSCR project. Dito naman sa likod ng mga pabahay dati. Yan yung mga itinayo pa panahon ni former President Fidel Ramos. So halos sa sira-sira na, no? Pero ako naman daw, ang sabi daw parang condemn na yata or ayusin pa yan. Pero ngayon hindi ba kasi. Likod, marami na rin mga bahay na wasak din. Guys pala dito guys, alam nyo ba kabayan na sobrang liwanag na itong ilalim ng expressway. Pinailawan yan. Si Mayor Isko Moreno pa yung inaugurate, no? Matagal na nagsimula yung NSCR project. Yan o. Hindi ka bumalik to sa Manila more than 20 years. Magulat ka na lang. May expressway na dito sa papuntang Quirino, no? Yun, no? Wala na rin yung release ng train dyan, no? Yan po yung kung dito ngayon, meron ng poste. So ito yung dito yung dating station. May progress na rin yun kasi dati wala pa itong mga poste. Nalala ko pala ka ba yung basketballan dito pala yung daanan kasi sarado na dyan eh. Ito marami nagsabi na condemn na daw yung bahay. Wala, puro butas-butas na saka sira-sira na. More than 25 years na to eh. So yun lang guys, dati puno ng mga barong-barong to dito. Natanggal na siya. So ito yung gilid ng Sapari Building. Dito pa lang makikita mo na ang daming mga cracks, no? May mga malalaking bitak sa semento na senyalis ito ng paghina ng mga estruktura. Natatapyas na rin yung semento. Maraming bagay dito sa pader ang bakbak ng semento. Yung mga bakal kinakalawang na. Tapos ang dami mga spaghetti wires. Parang mga jumper yan eh, mga extension na lang. So parang lumalabas mga extension wire na lang. Yan, sirang-sira mga bintana, wala nang salamin o nakatapal na mga kahoy. Tapos loose concrete blocks, may mga hollow blocks dito na tila matatanggal na o hindi na maayos ang pagkakakabit. Maraming ayusin, damaged grills, mga wall stain, lack ng mga plastering, sirang-sira mga fences. May mga bahay guys.
Dami niyang project ngayon dito. Tagal eh. Marami Parang ba, demolish. parang naipid na kayo sa mga project. Yan, building, maalis yan. Ito. Amin. Ito amin, dito. May posibilidad na matatamaan to dito. Parang tatanggal yun eh. Pero matagal pa. Kasi kwento sir, papabahay ni Ramos to dati, di ba? Ramos sa Kalirap, yata. Joseph. Matagal na kayo dito. Tumira kami dito. 1999. 1999. Maganda pa yan. 65 pa. Hindi ba? Pero ngayon matibay pa, pero may mga biyak-biyak na lang. Oo nga, matibay yung pagkagawa na. Parang kulang lang sa maintenance. Pakayapurahan yung gawa eh. Harta niya, bumabaksak niya eh. Mga backpack na. Banana, bakal, yung gano'n. Oo. Isa nauulog ko. Minsan, tanggal. Pero bago nagsimula yung pagbakod dito tayo, may natanggal ang mga basura dito, no? Tsaka yung mga barong-barong dati dyan sa unahan na. Scatter dito. Oo, 2005. marami din. Lalo yung mga loko-loko, nalipat sa Kabuyaw. Kabuyaw, Laguna. Oo, magulo yung araw dyan eh. Malayo na ngayon, no? Gawa cellphone. Pero bihira ka na makakakita ng araw. So parang itong bakal, improvised na lang to, no? Parang dinagdagan na lang, no? Kasi- Ang una doon, building 1, dulo. Hmm. Pangalawa, building 2. Pangatlo, building 3. Apat, building 4. Ilan- Ito amin, 5, 5. Ito, pabigay na yun, no? Hagdan talaga ang ayusin muna para makaakat yung mga tao. Siya, tawag lang balik na. Sa ano, baba, pag may sira lang po. Sa katagalan nasisira na talaga, no? Yung mga bakal, no? Matagal na rin to. Parang remedyo lang ginawa dito. Oo. Yung mga bahay na wala nang maintenance. Panahon pa ni Ramos. May Ramos to eh. Kasi nandyan na yung NSCR sa likod nyo, no? Ayan na yung poste, oh. Nakabit na. Dati puno ng mga kondin dito, mga barong-barong dyan, no? Tanggal na rin. Na-clear na siya para sa gagawing construction. Ito yung malapit sa daanan ng tubig to. Yan yung daanan ng PNR dati, oh. Makalipas ang more than 25 years, itong pabahay sa Riles ay meron ng skyway sa harap at dito sa likod naman, yung PNR ay magiging North-South Commuter Railway project na. So ang tanong, may iwan ba itong pabahay dito or madidemolish? Malawak pa itong gagawin nilang elevation, no? May mga ilang bahay doon, no? May mga ilang part doon ng mga bahay dito na matapyas. At ewan lang dito sa mga building na to. Kuha na siya eh, sira-sira na at kailangan na ng major repair talaga. So ito po yung construction ng North-South Commuter Railway Project. Doon sa area ng Bulacan naman, marami na mga poste doon. Lalo na sa area ng Valenzuela to papuntang Clark. So dito naman, ganun din at talagang puspusan na. Dahil walang operation ng PNR dito sa Metro Manila for 5 years. Dati kasi noong mga 1960s, 70s, 80s, ang daming mga nakatira sa Riles ng train na halos ilang metro na lang yung pagitan. So kaya dito itinayo ito sa area ng Paco. May itong building. Ito papuntang Makati, Buendia. Iba-ibang building din yan. So halos tanggal na yung mga barong-barong dito sa may release ng train.
Ito yung mas maraming poste. Papuntang Santa Mesa, Manila na to. Ang dami din mga barong-barong natanggal dito sa dating daanan ng train. No? Advantage talaga itong gagawing elevated dahil mas mabilis yung pagdaan ng mga train. Dati kasi pahirapan yung pagdaan ng train dahil nakakasabay yung mga sasakyan, di ba? Minsan ini-stop pa yun para makadaan lang yung train. Ito mas bilis. Siguro dati kung isang train abuti ng 30 minutes to 45 minutes. Ito kung kaya to ng same ng MRT at saka LRT na mga every 10 minutes, 5 minutes may dumadating na train. No? Malaking bagay ito sa mga commuters, no? Hindi na kailangan mag-aantay.